Magandang araw po sa inyong lahat. Bale, ang ituturo ko po sa inyo ay para mabago nyo po yung ibig na sabihin o kaya yung ideya na meron po sa salitang gagamitin nyo. At saka pag na-encounter nyo po yung naturang salita na kung mapapansin nyo ay may nadagdag dun sa spelling niya, mabilis nyo siyang maintindihan o maunawaan. So, yun yung gusto kong ituro sa inyo ngayon. Okay? At yung mga salitang ibibigay ko po sa inyo ay mga gamit na salita. Kaya pag natutunan nyo po, gagaling po talaga kayo o huhusay po talaga kayo sa English kahit pa po kayo ay baguhan pa lamang. Kaya sana naman po tapusin nyo para rin po ito sa inyo. Okay po? So, umpisa na po muna natin. Bali po, ang una ko po ituturo sa inyo ay gagawa po muna tayo ng tanong. Okay? Tapos mamaya, yung tanong po natin ay gagawin nating hindi tanong. So, dalawa pong klaseng sentence o mensahe ang ating magagawa. Nagtatanong at saka hindi nagtatanong. Okay? So, ito po ang aking halimbawa. Iyon ba ay nagagamit muli? O ito ba ay nagagamit muli? Kapag in English po natin yan, is it reusable? So, ang una po muna nating ita-translate dito sa ating Tagalog na mensahe kapag tayo nagtatanong ay yung verb. At ang verb po natin dito ay itong I o tinatawag na linking verb. At itinranslate ko po yung I bilang is. So, kung mapapansin nyo, yung is ay nasa unahan. So, ang ibig lang sabihin, tayo ay gagawa ng tanong. Tapos ang isusunod po natin ay yung pinag-uusapan at ang pinag-uusapan po natin ay yung itinuturo kong bagay gamit yung iyon o ito. So itong iyon o ito kapag tinranslate sa English ay it naman. Okay? So is it para sa iyon o ito ba ay. Yung ba po dyan ay kailangan po talaga natin ilagay sa Tagalog na tanong. Kasi yan ang tumutulong na tayo ay nagtatanong, di ba? Pero wala po siyang eksaktong translation po sa English. Okay? So makikitandaan na. Okay, kaya hindi ko po yan may translate ng eksaktuhan sa English kasi kung ita-translate ko man yan, mali na. Ganun po ang mangyayari. Tapos yung nagagamit muli, yan po yung reusable. Tapos huwag niyong kakalimutan yung tandang pananong o question mark sa dulo, tanda na tayo nagtatanong. Okay? So, pag pinagsama-sama po yung mga English na salita, is it reusable? Para sa iyon ba ay nagagamit muli o ito ba ay nagagamit muli? Okay? Bali po, ang itinuturo ko talaga sa inyo dito ay kung mapapansin nyo, lahat ng salita po natin dito ay may RE sa unahan o merong prefix re. Na ang ibig sabihin niyan ay nauulit. Yun po, tandaan nyo na, nauulit. Pag yung ating salita ay may RE sa unahan. Katulad po nito, nagamit mo na, pwede mo pang gamitin muli. Tapos itong bagay na gusto mong ilarawan, na i-recycle pala muli. Tapos yung botelya na itinuturo mo gamit yung iyon o ito, ay pwede mong repilan muli. Yun po ang ibig sabihin nitong RE sa unahan. Okay? So yan ang ibig kong sabihin na yung salita po ay maaari po nating mabago yung ideya gamit po yung prefix re o re. Okay? Na inilalagay po natin sa unahan. So yan po yung gusto kong ituro sa inyo. At hindi lahat po ng salita ay pwede nyong lagyan ng re. Kaya gusto kong matandaan nyo po ito. Itong mga salitang ito na gamit din po. Okay? Kaya napakalaking bagay po nito para sa mga baguhan sa English. Huhusay po talaga kayong umunawa sa 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 English lalo-lalo na sa salita na makaka-encounter kayo ng may ganitong prefix re.
Okay po? Okay, isa pa pong halimbawa. Ito yung gamit na gamit. Iyon ba ay na-charge muli? Pwedeng na-charge muli o na-charge. Pag in English po natin yan, is it rechargeable? At pag nakita nyo yung RE sa unahan, alam nyo na. Ibig sabihin, nauulit yung pagcha-charge. Okay? So, ganyan kadali ang ating lesson pero gamit na gamit. Okay? Ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo ay yung paano yung tanong natin na ito ay gagawin naman pong hindi tanong. Siyempre, pag hindi na tanong, yung question mark natin, papalitan natin ng period. Ayun. Magiging declarative sentence. Mula sa interrogative sentence na nagtatanong, gagawin nating declarative sentence. Hindi na nagtatanong. Okay? So, ang gagawin nyo lang po, yung ating pinag-uusapan na iyon o ito, siya yung gagawin mong nasa unahan. So, yung iyon o ito, pag translate ay it. So, ilagay nyo sa unahan. Ayun, yung it, nasa unahan. Sa kanyo isusunod yung I, yung linking verb natin. At ang ginamit po natin ay is, yan yung pangalawa na ipoposition nyo sa pangalawa. Ayun, is, nasa pangalawa. Tapos, yung ikatlo ay yung nagagamit muli, reusable. Ayun, nasa ikatlo yung reusable. Saka, pinakahuli ay yung period. At nagawa na po natin yung tanong, maging hindi tanong. So, yung it is reusable, pag yan ay tinagalog natin, ito ay nagagamit muli. So, ganyang kadali. So, kung gusto nyong iba naman, itong resealable, pwede rin po. Ito ay naisasara muli. Ito ay naisasara muli. Period. Lalagyan ng period. Pag in English nyo po, it is resealable. Ganun lang kasimple. At yung tanong ay hindi na natin, at yung tanong ay nagawa na po nating hindi tanong. Okay? Kung mapapansin nyo, dalawa po ang inyong natutunan. Gumawa ng tanong at gawing hindi tanong. Yung ito pong nasa lesson natin ito. Tapos natutunan nyo pa kung paano umunawa kapag meron pong naidagdag doon sa inyong salita. Katulad po nitong prefix re. Okay? Kaya napaka-importante ng lesson na ito. 'Di ba? Kaya doon sa mga gusto talagang humusay mag-English, sana panuorin nyo lahat ng lesson natin. Kasi talagang huhusay po kayo sa pag-unawa at paggawa ng English sentences. Kasi sa totoo lang, ang itinuturo ko talaga dito ay gumawa kayo. Makagawa po agad kayo ng mensahe sa English sa madaling pamaraan. Yun po talaga ang pinapractice ko sa inyo. Tapos dinadagdagan ko na lang ng iba't iba pang mga pwede nyong matutunan. Katulad po nitong prefix re. Para humusay naman kayo sa pag-unawa. 'Di ba? At saka maganda pa po kasi dito, nakikita nyo yung tamang pagta-translate mula sa Tagalog patungong English at saka yung tamang position nila pag tina-translate nyo na sa English. Kaya naman po sana, pakiusap lang po. Sana naman may share naman po itong ating video. Itong mga videos natin, i-share nyo naman po para naman po, kasi napansin ko humihina po itong ating page. Hindi, parang wala pong nanunood. Kaya naman po sana makikishare naman po para naman po magkaroon po tayo ng enerhiya, 'di ba? Kasi mas lumalakas ako pag nakikita kong maraming nanonood. Okay? At doon nga pala po sa napakalaking tulong po doon sa nandyan lagi na mga nakasubscribe po sa ating page para magbigay ng tulong sa ating page. Napakalaking bagay po niyan. Kaya po ako nagtsatsaga dito sa pagtuturo dito po online. Kasi sa totoo lang, libre naman po talaga yan. Pero dahil po doon sa mga nakasubscribe, nakakapagbigay ng mas malaking tulong po yun. Kaya maraming salamat po. At doon sa mga bibili nga pala po sa Shopee,
Kung gusto nyo pong magbigay ng maliit na komisyon dito sa ating page, pwede nyo gamitin yung Shopee link natin dito sa page. Maaari nyong bilhin yung inyong gusto gamit yung link natin o kaya yung item na nasa page mismo natin. Pwede nyo rin pong bilhin. Bali magkakakomisyon po yung page natin ng maaaring 2 piso, 3 piso, ganun po. Okay? At ang maganda naman po dyan, iipunin natin yan. Okay? Para pag meron po tayong gustong bilhin mga libro o mga gamit sa computer, kasi syempre luma na, edi makakatulong po yun. Di ba po ba? So maraming salamat po sa mga naglalike at nag-share din. At mag-aral ng maigi ha. Ito po ay ginagawa ko talaga para sa inyo para matuto po agad kayo. Okay, lalong-lalo na po doon sa mga baguhan sa English. Maraming salamat po.